Good morning, ma'am. Good morning, classmates. So, for today, I'm going to report the cultural management of hyacinth bean, or also known as bataw. So, the cultural management practices. The first one, we have land preparation. So, remove the trees, bushes, grass from the land surface. Plow and harrow the soil 2 to 3 times to break up the clods. Make a plot that is suited for the planting distance of the hyacinth bean. So dito, syempre yung gagawin muna natin is tanggalin natin yung mga damo or yung mga nakakaharang doon sa lupa or sa pagtataniman natin, no. So lalong-lalo na yung mga ugat, mga kahoy or kung ano man diyan. So katulad lang din sa ibang mga crops. So need din natin mag-plow and harrow. So 2 to 3 times para mas mapino talaga yung lupa or yung mga buo-buong lupa. And then, gagawa tayo ngayon ng plot, which is dapat naka-base din siya sa planting distance na required dun sa hyacinth bean. And then, dito, dahil nga climbing siya or climbing vine yung hyacinth bean. So, need niya ng trellis na magsusupport sa kanya. So, pwede natin siya include dito uh, as sa land preparation, no, yung trellis. Planting. Mound up the soil into a row, form a shallow trench about 2 inches deep with a trowel. So, katulad lang din sa report ko na carrot, so need lang natin mag-form din ng trench, no? I-line natin siya, which is yung ang lalim niya is 2 inches. And then plant the seeds in the trench about 2 inches apart. So, dito, katulad nga kanina sinabi ko yung plot is naka-based dun sa planting distance nung hyacinth bean. So, dito, sinabi yung planting distance or yung seeds, pagpa-plant mo ng seeds is 2 inches. Then, cover with a good soil and water well. So, di ba pag, pag after naman talaga natin magtanim is need natin na lagyan ng lupa and then takpan yung buto and then kailangan natin siyang diligan. So bakit nga ba kailangan natin siyang diligan pagkatapos natin magtanim? So need kasi ng napiyok ako. Need kasi ng seeds ng right or proper moisture doon during germination, no? Or kailangan siya ng water. So, and then, lalong-lalo na pag dry siya, para pag nalagyan natin ng or na diligan natin is mas mabilis yung kanyang germination rate and then mapanatili natin yung moisture content na kailangan ng halaman natin. And then irrigation. Irrigation should be done immediately after sowing and on third day thereafter once in a week. So, yung pag-water natin is after sowing nga kanina, sinabi na kailangan agad. And then, once in a week. So, yung pagdidilig natin. And then, fertilization. While it is common to grow lablab without fertilizer applications, sowing in sandy soils often require application of phosphorus and sulfur and benefit from application of lime in very acid soil. So, sa pagkakano ko dito sa lime is based sa napag-aralan dati natin sa soil is yung lime is kinokorrect niya, no, or tinatama niya, ginagawa niyang neutral yung mga acidic soils. So, ngayon, gagawin, knowing na yung lab or yung bataw nga is hindi naman talaga siya need ng fertilizer talaga. Hindi naman talaga siya alagain na halaman. So, pero pag sa mga sandy soils is required na tayo na gumamit ng fertilizer which is rich sa phosphorus and sulfur. So, dito, pest and disease management naman for all their beauty and culinary value, hyacinth beans are not dainty. So, ayan. So, naman natin na ginagamit ito sa pagluluto and then, dati nga nabanggit ko na sa unang-unang report, yung hyacinth bean or yung bataw is sa ibang bansa is ginagawa nila tong
ornamental. So, design talaga siya, hindi siya yung panggulay. Ayan, hindi yung niluluto. So, ganun yung purpose nila. Pero dahil dito talaga sa Pilipinas, sa kasanayan natin siya is pangulam siya, kasama siya sa bahay kubo, which is yung mga vegetables nga doon na nabanggit. So, culinary, for culinary siya dito sa Pilipinas, and then sa ibang bansa is for beauty. Ayan, so, or yun nga, pang ornamental. Ito nga yung Saint Bean, kahit ginagamit natin siya pang luto is hindi gaano kasarapan talaga yung lasa niya. They're not typically susceptible to any diseases and pests tend to pass them by. Ayan. So sabi ko nga kanina is hindi naman talaga to alagain yung crops natin na hyacinth beans since nga makita natin sa tabi-tabi, 'di ba? Tumutubo siya. So hindi siya prone dun sa mga diseases. Pero meron tayo dito mga pest problems na ma-encounter during the planting of hyacinth bean. So meron tayong Japanese beetles and long-tailed skipper butterflies. So happily, a healthy plant will preserve through either attack and will tend to grow more prolific and fuller leaves as a result, though you may need to use an insecticide if the beetles are too oppressive. Typically, this won't be a problem. So, okay naman to yung Japanese beetles and long-tailed skipper butterflies. Actually, nagiging maganda pa nga yung result nila once na nag-attack sila dun sa natin sa leaves. Pero, syempre, pag napasobra na is delikado na. Ayan. So, dun na yung time na mag-a-apply tayo ng insecticide kapag nagiging problema na sila or nagiging destructive na sila. Pero kung okay naman yung nila, hindi naman nila kinoconsume talaga ng too much yung mga leaves, hindi nila inuubos, is okay siya. So, mas nagiging maganda yung effect niya dun sa leaves. Pero, yun nga, minsan talaga napapasobra sila. So, dun na talaga na need natin sila i-control. And then sa ito yung mga pests, yung binanggit ko yung Japanese beetles and long-tailed skipper butterflies. And then yung disease naman is yung blight, wilt, and rust. To avoid all three of these potential diseases, make sure to plant a prune hyacinth beans where they'll enjoy ample air circulation. Fungal diseases thrive in moisture, so don't water seedling or vines from above. So, ito nga yung blight, wilt, and rust is need natin ngayon na mag-prune ng hyacinth bean or bawasan yung mga dahon nila para magkaroon ng circulation ng air and then matamaan ng araw. Kasi once na too much sila sa moisture is dun mas nagtatrive yung fungal diseases. So, yung para ma-manage natin to, yung blight, wilt, and rust, need lang natin mag-prune ng hyacinth bean. Harvesting and seed production. So, itong hyacinth bean, yung post-handling niya or post-harvest niya is yung pagpe-preserve na lang talaga nung seeds. Kasi commonly, hindi naman talaga to unlike sa ibang crops na pinaprocess talaga ng bongga. Ito, hindi naman talaga for, agad siya luto. Ayan, so, harvesting and seed production. When planted early in the growing season, L. purpureus starts bearing pods in 60 to 70 days and continue for 90 to 100 days. For use as a pulse or to save seed for the following year, the L. purpureus seed should be allowed to mature approximately 150 to 210 days after planting. So, yung love purpureus or yung bataw is hina-harvest siya pagpatak ng 60 to 70 days or pwede din 90 to 100 days. So, ito nakadepende rin to sa variety kasi meron mga short maturing seed tsaka long maturing seed. So, kung meron mas mabilis siya mag-mature, so 60 to 70 days. And then, kung gusto naman natin to yung hyacinth bean na hindi pang luto or gusto natin ma-preserve yung ma-save yung seed niya para mag-itanim ulit, so need natin ng maghintay ng 150 days to 210 days. So pagpatak kasi ng ganitong days na is ready na siya or dry na yung pods niya, which is ready na siya na itanim. So ganun, kung yung purpose natin is for saving seed niya or pagtatanim ulit, is yun yung kailangan natin. Pero kung
pangkain naman, pwede na yung 60 to 70 days. So, katulad ng sinabi ko, itong hyacinth bean is wala talaga siyang post-harvest. So, siguro yung post-harvest niya na is yung pagsisave nung or pagpo-preserve nung seeds natin. So, ayun, dun naman po nagtatapos ang ating report about sa cultural management nung hyacinth bean. So, tandaan lang natin, itong hyacinth bean is hindi talaga siya masela na crop kasi kung saan-saan lang talaga siya tumutubo. So, hindi din siya prone sa mga diseases. Ayan. So, maganda talaga siya na crop. Ayan. So, yun lamang po.